just clap happy. Hallelujah to God. Oh, yes, come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Praise your name. Praise your name. Thank God for the presence of God today. Amen. Truly, God is in this place. Ay, tatlo lang yata. God is in this place. He's in the house. Amen. He's in the house. Thank God. Just enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Learn to receive from Him. Praise God. Every time you sense the presence of the Lord, don't be in a hurry. Hallelujah. Just enjoy the presence of the Lord. Hindi mo yan matatagpuan sa mga malls. Dito mo lang yan matatagpuan sa lugar na ito. Just enjoy it. Amen? Praise the Lord. Sige, taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Just enjoy the presence of the Lord. Enjoy it. Praise God. He's doing great. Hallelujah. He's doing great. He's doing something right now in your life and in my life, in your heart and in my heart today. I don't know what. Hallelujah. Pero thank God. Hallelujah. Just enjoy it. He's doing great. He's doing something today. Praise the Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord God. Oh, glory to God. Praise your name, praise your name, praise your name. Oh, thank you, Lord God. Oh, Rabababa Sakayan Deo. God bless your name, bless your name. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. Ano man ang mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay, Lord God, sa hapong ito, God. God, we believe, we receive. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, praise the Lord. Come on, palapakan din natin ang music team. Come on, praise the Lord. Woo! Thank God. Hallelujah. Powerful. Praise the Lord. Praise the Lord. Grabe. Praise the Lord. Come on. Woo! If you want to shout, you can shout. Yes! Hallelujah! Praise God! Woo! Praise God! Grabe si Lord. Bang klase si Lord. Amen? Worship pa lang, blessed na tayo. Kaya pwede na kayo umuwi. Hallelujah! Amen? Praise the Lord. Sige, misa pa, palapakan mo natin ang ating Panginoon. Thank you, music team. Praise the Lord. Hallelujah to God. Praise God. You may be seated, please. Praise the Lord. We enjoy the presence of the Lord. Amen? Hallelujah. So napakasarap magpuri sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Bakit? Sapagkat si Lord every time na ni-worship natin siya, thank God, He revealed Himself. Nagpapahayag siya ng kanyang sarili sa atin that He is so good to all of us. Praise the Lord. Well, praise God. In behalf of Pastora Says, we want to greet you. And we want to welcome you, praise God. Welcome to Rema, Word of God Church. Can you say amen? Maybe for the first time, meron po tayong mga bagong kapatid. Well, praise God, pwede namin makita ang kamay. Meron po ba natin for the first time? Ngayon lamang po nakadalo, thank God. So may mga sister tayo dito, may mga brother tayo. Praise God, come on, palampahan po natin sila. Hallelujah. Come on, just clap happy, praise God. At sabihin natin lahat, welcome to the family of God. Praise God. So we want to welcome you in behalf of Pastora Sass and Pastor Tom. Praise God na ngayon ay nasa Isabela at alam po natin pinagdiriwang po ang ating pong anniversary po doon sa ating pong iglesia doon sa Ilagan, Isabela. Praise the Lord. Amen? Praise God. Okay, just greet one another and say, good afternoon. And let's declare to one another and say, I'm glad to see you today. Ay, pambihira, parang ayaw tumingin sa katabi, parang hindi natutuwa. Sabi mo, happy to see you today. Praise God. So good to see you today and we want to welcome you. Well, praise God. Let's declare to one another, kalabitin mo ang katabi mo at sabi mo, you look great and wonderful. Praise God. You look great today. Amen? Ay, nako. You look great today. Amen? You look wonderful today. Amen?
Because I believe every day with Jesus is always better and greater than day before. Praise God. So habang tayo po'y nasa Panginoon, ang buhay natin ay painam ng painam. Ang buhay natin ay paangat ng paangat. Ang buhay natin ay palago ng palago. At ang buhay natin ay payaman ng payaman. Woo! Amen? Nice ni Lord. Gusto ni Lord lahat tayo munlad at mapagpala. Okay, before we start, okay, bago natin aralin ang mensahe ng Diyos sa hapong ito, well, let's declare the word sapagkat alam po natin napakahalaga ng mga bagay na lumalabas sa bibig natin based on Proverbs 18:21 and also based in the book of Numbers 14:28 and also based on the book of James chapter 3 and many more sa Bible. There is power in your mouth. Hallelujah. What you confess, you possess. Ano mga bagay na dinideklara natin? Well, ito mga bagay na pwede at pwedeng-pwede talagang mangyari at maganap sa buhay natin. Katulad kaninang umaga na sabi ko ay ganito, what you and I believe is based on what you and I think. Okay, so what you and I believe always is based on what you and I think. And what you and I think will determine what you say. And what you say will determine what you get in life. Well, ano man ang mga bagay na pinaniniwalaan natin, yan ay bunga ng mga bagay na iniisip natin. At kung ano ang mga bagay na iniisip natin, yan ang mga bagay na sinasabi natin. At kung ano yung mga bagay na sinasabi natin, well, yun ang magiging at yun ang ating tatanggapin. So kaya napakahalaga ng mga bagay na kung saan yung mga bagay na sinasabi natin. At napakahalaga yun, lalong-lalo na yung dapat ay meron tayong tamang paniniwala at tamang kaisipan para tama ang mga bagay na sinasabi natin. At kapag tama ang mga bagay na sinasabi natin, of course, tama din ang mga bagay na tatanggapin natin. Can you say amen? Kaya sa hapong ito, praise God, let's declare the word. Ano man po ang ating nakikita, ano man po yung ating sitwasyon, ano man po yung ating kalalagayan, lagi nyo itong tandaan, they are subject to change. Pwede yan mabago. They are temporal. Pwede yan mabago. Praise God. Pero hindi mababago kung ano ang tingin ni Lord sa iyo base sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, you are what the Bible says you are. You have what the Bible says you have. And you can do what the Bible says you can do. Sa wikang Tagalog, ikaw nga. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na, ikaw nga. Meron ka. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na meron ka. At magagawa mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na magagawa mo. Can you say amen? Kaya anuman ang ating nakikita, pwede yang mabago. Sabi ko nga madalas ay ganito. Hallelujah. You can change what you see and what you feel by what you say. Hallelujah. You can change what you see and what you feel by what you say. Pwedeng mabago at kaya mong baguhin ano man ang mga bagay na nakikita mo at nararamdaman mo sa pamamagitan ng mga bagay na sinasabi mo base sa salita ng Panginoon. Can you say amen? Okay, with all boldness and confidence, don't be shy, huwag tayo mahiya. Sabihin natin lahat, thank God I am a multi-millionaire. Well, yung iba hindi kumbisido, feeling pa rin nila mahirap pa rin sila. Kaya sabi mo, well, thank God I am a multi-millionaire. Sabi mo sa tabi mo, you are a multi-millionaire. You're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire. Because I'm blessed. Come on, shout it out. Blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside.
greatly blessed, extremely blessed, highly favored, and deeply loved. Say it with me again, today. Shout it out, today is my day. Sabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Okay, try to visualize 2013 model. Sigaw natin lahat. Brand new car. House and lot. Mansion. Fully furnished. Paid in full. By the grace of God. And by faith, I have it now. Sabi mo sa katabi mo, ngitan mo, it's mine. Sa Tagalog, akin lahat yun. Why? I'm a child of God. And I cannot be denied. God is my source. My total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. May Tagalog, sabihin natin lahat, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin ba. Di na rin ako kakapusin ba. Bago sobra-sobra pa ang pagbabala ni Lord. Ang blessing ni Lord sa buhay ko mula noon, ngayong March, at sa darating pang panahon. Titigan mo ang katabi mo, seryoso ito, tandaan mo mabuti ang mukhang ito, at deklara mo, payaman ito ng payaman. Amen? Mukha ba tayo nagbibiro? Hallelujah, seryoso tayo sapagkat kalooban ni Lord, lahat tayo yumaman. I believe we will usher the coming of our Lord Jesus Christ. Lahat tayo merong gagampanan, role sa pagdating ng ating Panginoon. And see to it, hallelujah, di papayag si Lord na di tayo uunlad at di tayo yaman sapagkat lahat tayo, we will usher the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Sabihin natin lahat, I have plenty more to put in store. I have plenty more to share. I am protected by the blood. Sigaw natin lahat, no weapon, no sickness and disease, no cancer, no leukemia, no heart attack, no stroke, no diabetes, no arthritis, no rheuma, no accident, no backbiting, no evil speaking shall form against me, shall prosper. Ikaw nating lahat, I am protected. I am perfectly normal and healthy. I live long and strong. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sigaw natin lahat, I am debt-free. Sa Tagalog, bayad lahat utang ko. Bayad lahat obligasyon ko. Bayad lahat Visa, Mastercard ko. Ha? Okay? Hello? Sabihin natin lahat, nilalayuan ako ng utang. Nilalapitan ako ng pagpapala. Sige, deklara natin. Sabi ng Bible, call it those things. Sigaw natin lahat, pagpapala. Lapit sa buhay ko. Ngayon din,
Welcome na welcome ka. Tanggap kita sa buhay ko. Ngitian at tapikin mo katabi mo sa buhay mo. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Binating lahat, we believe, we receive. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Well, if you have your Bibles, so please open your Bibles with me in the book of John. Gospel of John, chapter 6, beginning verse 1. And I believe, thank God, we will enjoy today. Hallelujah. So John chapter 6, well, beginning verse 1. Well, this is the story, well, concerning, at ito po'y may kinalamang sa tinatawag na feeding 5,000 men, not including women, okay, and children. Alam po natin, familiar po tayo sa mga bagay na ito. Ito po'y pagtatalakay sa Bible na kung saan si Jesus ay nagpakain ng 5,000 kalalakihan. Hindi pa po kasama ang mga bata at di pa kasama ang mga kababaihan. Sabi ko, no, minsan inaaral ko to, sabi ko, bakit kaya ang lalaki ang nabanggit dito? Hallelujah, hindi ang nabanggit dito ay ang pinakain ni Jesus ang 5,000 kababaihan. Hallelujah, bakit? Kasi normal sa mga lalaki na mga malalakas kumain. Hallelujah. Mukhang matindi na tingnan. Kasi masagwa naman po kung ang babae ang sobrang lakas kumain. Di ba? Parang nung minsan meron akong dinaluhan isang graduation day sa Bible School. Meron pa ako nakita isang magandang binibini, matangkad siya, long-legged siya, maganda siya. Apatas nung kumuha siya ng kanyang pagkain, grabe. Nagulat po ako doon sa kanyang plato, kala ko ay bundok ng Ararat yung nasa kanya. Hallelujah. So, di ba? Para bang sa mga kalalakihan ay medyo normal ng konti, pero sa babae, well, nakaka-turn off. Praise the Lord. Sabi ko, kaganda-gandang babae ito. Kalakas kumain. Hallelujah. Okay, so mata natin naroon. Feeding 5,000 men, not including women and children, approximately ay 20,000 people. So dito, si Jesus ay nagpakain ng libu-libong mga kalalakihan, kabataan, well, maging kababaihan. At dito, kung mapansinin natin ito, well, marami mga Kristiyano, for so many years, katulad ko nga rin, katulad ko noon, na saan pag binabasa ko ito, para ba ang dating, okay, so feeding 5,000 men. Nagpakain si Jesus ng 5,000 kalalakihan, di pa kasama mga bata, at mga kababaihan. Well, I came to realize, dumating sa aking pagkakataon na na-realize ko, na kung saan itong account pala na ito was mentioned in the Bible 4 times. So in other words, mata natin, ito po'y napakahalagang account sa Bible. So this account was mentioned in the Bible 4 times. Try to imagine that yung isang beses lang mabanggit sa Bible ay napakahalaga na ito. And how much more kung ito'y twice binanggit sa Bible. So itong account na ito hindi lamang once, kundi twice, hindi lang thrice, kundi 4 times they mentioned in the Bible. Well, number 1, in the Gospel of Matthew chapter 14. Hallelujah. Kung makikita natin yan sa Matthew chapter 14, praise God, beginning verse 13, down the line. Makikita nyo doon, binanggit ito pong feeding 5,000 men. And then the second one, ay doon sa Gospel of Mark chapter 6, beginning verse 30, down the line up to verse 44. Hallelujah. And then, pagdating po doon sa Gospel of Luke, na kung saan na-mention din ito doon sa Gospel of Luke chapter 9, beginning verse 13 to 21. Try to imagine that 4 times binanggit, and now here comes Gospel of John chapter 6. So in other words, itong account na ito ay napakahalaga at hindi ito binabaliwala kasi sa loob ng mga katagang ating babanggitin, di natin alam, napakayaman pa lang salita ito na binabasa lang natin, pero hindi natin nare-realize na napakarami palang mga golden nuggets na mga nakapaloob, nakapahayagan, nakaganapan sa mga bagay na kung saan si Jesus ay nagpakain ng 5,000 kalalakihan at hindi pa kasama mga bata at mga babae. Now, look at this.
Kung may ballpen at papel po tayo, at kung may mga Bible po tayo, so please underline, okay, sabihin na natin, mga mahalagang salita na aaralin natin ito. Actually, ang binigay ko minsay kaninang umaga ay part 1. Yun din ang bibigay ko sa inyo ay part 1 sabagat meron tong part 2 at part 3 pa sabagat napakayaman itong salita na ito. Kasi try to imagine that 4 times they mention in the Bible. Ibig sabihin, may nakapaloob dito na mahalaga na makita natin na hindi natin nakikita sa nakaraan na ang dating lang ay, well, si Jesus ay nagpakain ng 5,000 lalaki. That's it, tapos na. Pero hindi, merong nakapaloob dito. Katulad dito sa verse 1 ng chapter 6. Sabi ng Bible, after these things. Underline the word after these things sa Bible po natin. Ano yung sinabi dito? Matapos ang mga pangyayaring ito. Matapos ang kaganapang ito. Bakit? Ano ba ang naganap? Bago magpakain si Jesus sa 5,000 mga kalalakihan, ano ba ang naganap? Ano ba ang nangyari? After these things. Ano yung nangyari na yon? Aralin natin yun. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and then a great multitude followed him. Underline the word, a great multitude followed him. Sino itong mga taong ito? Who are they? Ito ba'y mga Jews? Ito ba'y mga Gentiles? O ito po ba ay mga religious leaders? Who are they? Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. Verse 3, and Jesus went up on the mountain and there he sat with his disciples. And sabi rito, now the Passover, underline the word Passover. Madalas naririnig natin yan sa mga nangangaral. Ano po ba yung ibig sabihin ng Passover? Ano po ba ito? And then, tinawag a feast of the Jews. Ano itong kapistahan ng Hudyo na binabanggit? At ano ito? Passover na binabanggit sa Bible. And then, verse 5, and then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, underline the word Philip, when shall we buy bread that this may eat? Saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para makakain ang mga taong ito? Now, alalahanin natin, ang mga taong nandito na nakikinig kay Jesus ay hindi lamang sila isang oras nandoon. Hallelujah! Halos 3 araw na silang naroroon. Biro mo, napakatagal nilang naroroon. Maging mga disciples, sinasabi, Lord, pauwi mo na mga tao na yan. Pero si Jesus, ayaw ni Jesus na uuwi ang mga taong itong empty. Kaya sa gabing ito, di ka uuwi ng empty ka. May dala kang pagpapala. Hallelujah. Then he said to prove him or to test him. Praise God. At ang sabi rito, for he himself knew what he would do. Sa King James Version, for he himself, Jesus himself knew what he would do. Underline the word, Jesus himself knew what he would do. Alam ni Jesus kung ano ang nararapat at dapat gawin. Aralin natin. Hallelujah, itong mga bagay na ito. And the next, praise the Lord. Verse 7, Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. They may take a little. Underline the word, well, is not sufficient for them. Hallelujah. Ano ito sinasabi nito na insufficient for them? Hindi yan kasya. And then, Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. They may take a little, that every one of them may have a little, or take a little. Then verse 8, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, and said, sabi rito to him, there is a lad here, or there is a boy here. Merong bata dito. Now, meron siya 5 tinapay which had 5 barley loaves and 2 small pieces. But what are they among so many? Merong bata rito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit ano ito? Sa dami natin. Sa dami natin. Hallelujah, hindi kakasya ito. Sabi ni Andrew. Look at this. Then Jesus said, make the men sit down. Praise God. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Praise God.
And the verse 11, Jesus took the loaves. Underline the word Jesus took the loaves. Siguro iba sabihin nila, grabe, mukhang mahaba yata ang turo na ito. Hindi ho. Maiksi lang ho ito. Mga 30 minutes lang po and 3 araw. Okay lang po ba yun? Praise the Lord. Hindi ho. Praise God. Jesus took the loaves and when He had given thanks, underline the word given thanks. Underline natin. Kasi for so many years, pagbasahin natin ito, binasa lang natin, Jesus feeding 5,000 men. And that's it. Final na yun, tapos na yun. Pero hindi, may nakapaloob sa mga katagang ito at mga salitang ito. Well, when He had given thanks, He distributed to them, to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the feast, as much as they would. Sa ibang translation, as much as they wanted, or as much as they want. Hallelujah. Now, alam po natin, marami mga nagtuturo na nagsasabi ganito, well, God is only interesado lang si Lord na katagpuin ang iyong pangangailangan, pero yung gusto mo, mahabang usapan yan. Hallelujah! Katuruan noon na kung saan si Lord interesado lang katagpuin ang iyong pangangailangan, pero yung gusto mo ay mahabang usapan yan. Hallelujah! Para bang walang iniwan, the last time nag-uusap po kami ng ilang mga kaibigan ko mga pastor, na kung saan ay para po pagpalain ang aming kapwa pastor ng maayos at maganda at magarang sasakyan. At pagkatapos na kung saan ay naroon, merong pagkukontribute at pagtataniman. At dito na kung saan, hallelujah, nais namin pagpalain ng isang tao na kung saan at bigyan siya ng down payment ng kanyang Montero Sport automatic year model 13. Bakit parang tahimik yata tayo? Sumata natin naroon. At pagkatapos dito na kung saan, habang nagdidiscuss kami, meron kaming kasama, at well, nakasama, pamanhin lamang po sa lahat ng mga business people na naririto. Hallelujah. At pagkatapos sabi ng businessman na ito, sabi niya, bakit ang tanong, kailangan ba ni pastor ng Montero Sport? Now, yan ang laging tanong natin, bakit kailangan ba? Ang tanong ko, bakit? Masama ba na meron kang gusto? Kailangan mo ba bang mangailangan bago tumugon si Lord? Bakit yung mga gusto natin? Sige, hayaan ko kayong mag-isip. Total, pwede naman ako hanggang alas 12 ng gabi dito. So rito, kinakailangan pa bang mangailangan? Kaya sabi ko doon sa isang businessman, sabi niya, bakit kailangan ba ni pastor ng Montero Sport? Ang tanong ko naman sa kanya, bakit magkukontribute ka ba? Sabi niya, hindi. O tumahimik ka. Hindi ka naman pala magkukontribute. Hindi ka naman pala magbibigay ng down payment. Huwag mong sirain ang trip namin. Kanya-kanyang trip lang yan. Amen? Gusto namin at ang gusto ng pastor namin ay Montero Sport. Now, kung ang trip mo, ang gusto mong sasakyan ay 1970 model, hindi namin sisirain ang trip mo. Trip mo yan eh. Amen? At ito naman yung trip namin. Hallelujah, Montero Sport. So, kanya-kanyang trip lang yan. Sabi mo sa tabi mo, kanya-kanyang trip lang yan. Di ba? Kanya-kanyang trip lang. Yung trip mo, second hand, well, hindi namin babaliin ang yung trip. Hallelujah. Amen? Walang balian ng trip. Sabi mo sa tabi mo, walang balian ng trip. Di ba, kung trip mo ang model 1970, o kung gusto mo pa, medyo classic pa talaga, 1960. Trip mo yan eh. Gusto mo yan eh. Pagbibigyan ka namin dyan sa gusto mo, dahil trip mo yan. Dahil kanya-kanyang trip lang yan. Walang balian ng trip. Dahil pag binali mo trip namin, bad trip ka. Amen. Para bang kung tatanungin nyo ang mga kabataan narito, tas nga mga kabataan na naririto na katulad ko. Namata natin, di ba? So, kung tatanungin natin, sino dito ang gusto ng iPhone 5, taas ang kamay? O, kita mo na. Di ba? Bakit? Trip mo yan eh. Gusto mo yan. Hallelujah. Dahil hindi ka na ngayon magse-cellphone na yung cellphone na laki ng bareta ng sabon. Amen? Praise God. So, naroon. Yan ang trip mo. So, ang tanong, bakit? Kailangan mo ba? Yan ang palaging pumapasok sa ating kaisipan. Bakit? Kailangan mo ba? Hindi mo kinakailangan mga ilangan bago tumugon si Lord. Kahit gusto mo, tutugon si Lord sa'yo. Amen.
Kasi sabi ng John chapter 15, look at this, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will or you desire. Ay, naku, tahimik ang mga tao. Di ba? If you are born again and my words abide in you, you shall ask what you desire. May desire ka ba? Salamat sa tatlo. Meron ka bang minimiti sa iyong puso? Di ba? Meron ka bang gusto mo ba magkaroon ng new iPad? O gusto mo na lang hanggang ballpen ka na lang at saka Manila paper? Di ba? So desire mo yan eh. At ang sabi ng Bible, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you desire and it shall be done for you. Sabi mo sa ating Bible, you. So naroon, at maging sa John chapter 14, look at this. John chapter 14, are you excited today? Kung hindi ka excited ako. Are you excited today? Praise God. Sabi ng John 14:13, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Kita mo na, kapag humingi ka sa Panginoon, natutuwa siya. Dahil kung ang ama, dito sa natural, ama at ina. Sino rito ang mga ama at ina? Hindi kasi, hindi obvious, hindi halatay. Taas nga mga kamay, mukhang mga binata at dalaga. Taas nga ang kamay. Hallelujah. Di ba? Di ba kung kayo mga magulang, ama at ina, di ba? Kapag meron bang hiniling ang anak ninyo, hindi nyo ba ipagkakaloob, lalong-lalo na kung kaya nyo naman? Di ba? So naroon, gusto nyo katagpuin kasi gusto nyo masaya palagi ang anak nyo. Alam nyo po ba si Lord, gusto niyang lagi kang masaya. Si Lord hindi siya KJ, hindi siya killjoy. Hindi mo kailangan ng iPad. Hindi siya matandang hukluban. O matandang ermitanyo na may baston. Kapag nagkamali ka ng hinig, hallelujah, hindi ganun si Lord. Gusto niyang mag-enjoy ka. Kaya nga sabi ng Timothy, di ba? God gave us all things to... Come on, God gave us all things to... Sigaw natin lahat, enjoy! Gusto ni Lord mag-enjoy tayo habang naglilingkod sa Panginoon. Minsan meron mga tao, kini-question nila kung anong meron ka. Sabi ko nga, well, kung gusto mo maglingkod na naglalakad ka, sige tuloy, maglakad ka na maglakad. Huwag mong questioning kung kami gusto namin ng mga brand new car. Bakit? Try to imagine that. Mula Pampanga hanggang dito Marikina, kung nilakad ko ito, baka hanggang ngayon wala pa ako. Amen? O kaya sasakay ako ng kalabaw. Ha? Hallelujah. So try to imagine that. Gusto ni Lord mag-enjoy tayo habang naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi rito, verse 14. Look at this. Verse 14. Sabi dito, balik tayo doon sa 14, John 14. Hallelujah. John 14:14. Sabi rito, look at this. After 13, then verse 14. Look at this. If you ask anything in my name, if you ask anything, well, yung brand new sasakyan ba is included in anything? Yung bahay at lupa included ba sa anything? Walang pa ka mga lalaki ang gusto niyan magarang sasakyan. Ito naman sa mga kababaihan. Sino rito ang gusto ng house and lot? O diba, karamihan niya mga babae. Ang lalaki, basta may sasakyan na masaya na yan. Pero ang babae, hindi hanggat walang bahay at lupa. Amen? So naroon, kaya nga ang bahay at lupa ba is included to anything? Yes, sabi dito, if you ask anything in my name, I will do it. So see, matananin, hindi lang interesado si Lord sa need mo at sa need ko, interesado rin si Lord sa mga bagay na gusto mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord yung gusto mo.
Siguro iba sabihin nila, oh, Pastor, sobra naman yan. Gusto ni Lord yung gusto ko. Papaano kung meron ako isang gusto, gugustuhin ba ito ni Lord? Sabi ko, oo. Ano ba yung mga bagay na gugustuhin mo? Sabi niya, well, Pastor, kung gusto ko humingi ng marijuana, gugustuhin ba ni Lord? Sabi ko, ganito, mapasintabi, wala ka sa sarili mong katinuan kung hihingi ka ng marijuana, ngayong Kristiyano ka na. Amen. Hindi ka hihingi ng isang bagay na alam mo makasasakit sa buhay mo. Amen. Kaya nga sabi ng Book of Proverbs, the desires of the righteous is only good. Lahat ng mga bagay na ginugusto natin, ito'y pawang mabuti dahil ito'y galing din sa Panginoon. Amen. Now, punta tayo ngayon doon sa John chapter 6 verse 1. Ano itong binabanggit? Remember the title of God's lesson for the day? Or message for the day is about as much as you want. Humingi ka sa Panginoon ng sobra-sobra. Humingi ka sa Panginoon ng mga bagay na gusto mo. Praise God. Yung enough para sa iyo, yung sobra ay para sa iba. Because we're blessed to be. Come on, shout it out. We're blessed to be. So see, humingi ka ng sobra-sobra para maging blessing ka. Dahil hindi tayo magiging blessing kapag enough lang ang blessing natin. Kailangan maging blessing din tayo sa iba. Maging distribution center tayo. Amen? So now, sabi ng verse 1, after these things what? Matapos ang kaganapan, matapos ang mga pangyayaring ito. Now, in order to understand, verse 1, let's go back to chapter 5, verse 36. Para maunawaan natin itong sinasabi rito na after these things, matapos ang kaganapang ito, matapos ang pangyayaring ito, ano ang mga pangyayari na yon? Ano ang kaganapan na yon na sinasabi sa Bible? Well, sabi rito, but I have greater witness than John. Now, alam po natin, John the Baptist, he's the second cousin of our Lord Jesus Christ. Siya ay pangalawang pinsan ni Jesus Christ. And John the Baptist, he is a prophet operating under the old covenant. Bagamat kung aralin natin mabuti, halos nandun siya sa account ng New Testament. Kasi dahil nakabilang at nakahati sa Matthew, Mark, Luke, and John, kaya akala natin, dahil nandoon sa account na yun, nandun siya sa New Testament. Hindi, mata natin si John the Baptist, he is a prophet under the Old Testament and he was operating under the Old Covenant because the New Testament began after the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Nangyari ang bagong tipan nung si Jesus ay mamatay para sa iyo, para sa akin at sa lahat sa atin at nabuhay na maguli. Yun ang bagong tipan. Amen. After these things, matapos ang mga bagay na ito, at ang sabi niya, for the works which the Father had given me to finish, the very works that I do, bear it witness of me, that the Father has sent me. So rito, sinugo siya ng Ama, dahil meron siyang tatapusin at meron siyang gagawin. Next verse, look at this, and the Father Himself who sent me has testified of me. So see, siya ang pinatutotoo. Hallelujah. Praise God, para makilala ng mga taong itong kausap ng ating Panginoon Jesus. Sino itong mga taong ito? They were Jews. Jesus was speaking to the Jews. Ang kausap niya dito ay mga Hudyo. Hindi ito mga religious leaders. Ito ay mga Hudyo. You have neither heard His voice at any time, nor His seen His form. Then verse 38, but you do not have His word abiding in you, because whom He has sent, you do not believe. Try to imagine that. Hallelujah, pinadala siya ng kanyang Ama para ipakilala ang Ama, para tapusin ang dapat tapusin. Pero nakalulungkot, imbis ng paniwalaan siya, well, hindi siya pinaniwalaan ng mga taong ito. And then, at hindi rin siya tinanggap. Kaya nga sabi ng Bible, He came to His own, and His own received Him not. Pumunta siya sa kanyang sariling bayan, pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Saliksikin niyo mabuti. Aralin niyo mabuti. Iniisip niyo ba na meron kayong buhay na walang hanggan? By obeying the law, obeying the commandments of Moses? Na hindi niyo ba alam na kung ako'y inyong tatanggapin, ay meron kayong buhay? Rito you think,
You have eternal life, and these are they which testify of me. Hallelujah. Then next verse sabi rito, but you are not willing to come to me that you might have life. Hallelujah. So anong ibig sabihin nito? Namata natin na kung saan they're rejecting Jesus. Hindi nila pinaniniwalaan at hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Verse 41, and I do not receive honor from men. Verse 42, but I know you that you do not have the love of God in you, and I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him will you receive. Sino ito? The Antichrist. Pumunta ako sa sarili kong bayan, pero hindi ako tinanggap. Pero meron darating na isa. At siya, darating sa kanyang ngalan, tatanggapin niyo siya. Tandaan natin, ang Antichrist ay hindi magmumula sa Pilipinas. Yan ay magmumula at manggagaling yan sa Middle East. Kaya kung meron kayo na-encounter na pastor, sasabihin niya, alam mo ba, Pastor Noel? Katulad na-encounter ko, sabi niya, ang Antikristo ay wala na sa mundo. Sabi ko, nasa na? Nasa church na. Sabi ko, wala sa church namin, nasa church mo. Andito ba tayo? Praise the Lord. Pero mo babanat na gano'n, wala na raw sa mundo. Albatas, nasa church na raw. Sabi ko, saan church? Nasa church na. Sabi ko, wala sa church namin. Baka nasa inyo. Hallelujah. Mali. Advance kung mag-isip. Tandaan natin, mayroong mga kabahayagan sa Bible. Minsan ito ay future. Hallelujah. At hindi sa ngayon. At dito marireveal yan. Okay? Si Antichrist, okay, kahit alamin mo at alamin mo ngayon, hindi mo malalaman niya kung sino. Until sa time, darating ang panahon kapag nagkaroon ng tinatawag na tribulation period. At wala tayo doon. At ito ang good news. Bago magkaroon ng tribulation, bago magkaroon ng matindi, hindi yung mga matinding kahirapan na sobrang kahirapan. Bibigyan ko din, sobra. Okay? Para maunawaan mo, sobra. Okay? Sobrang kahirapan. Wala ka na dito. Nasa langit na tayo lahat at ginagantimpala ng Lord. Amen? Stop. Well, huminto ka, nakakaisip. Sino kaya ang Antichrist na darating? Sino kaya? Huwag mo na isipin. Hindi kayo magkikita noon. Dahil pag nakita kayo noon, ibig sabihin, naiwan ka. Pero walang maiiwan sa atin dito. Lahat tayo kasama. Amen? Hallelujah. Tandaan nyo, lahat tayo kasama. Minsan sasabihin nila, well, 25 steps. Kailangan meron kang 25 hakbangin para makasama ka sa rapture. Paano kung 24 lang? Na-miss mo yung isa, hindi ka kasama. Lagi nyo tandaan, kung paano ang salvation by grace, ang rapture din ay by grace. Kaya kasama ka, kasama ko, kasama tayong lahat. Amen? We will fly high to the sky. Okay, next verse. Hallelujah. How can you believe? Praise God, who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God. Then do not think that I will accuse you to the Father. Hindi trabaho ito ng Panginoon. Tandaan natin, He will never accuse you. Diba? May lumabas na katuruan, well, na kung saan, lahat ng mga bagay na ginawa mo, mula nung bata ka, diba? Sa langit daw, may isang malaking TV. Sabi ko, ano to? LED o LCD? Diba? At papakita daw doon lahat ng ginawa mo mula bata hanggang tumanda ka. Ha? Para ba ang dating nito may record si Lord? Hallelujah. Tandaan natin ang sabi ng Bible, He will remember no more. Ang inaalala lang ni Lord yung panahon na tumanggap ka sa Kanya at naglingkod sa Kanya. Amen? He will never accuse you. Sabihin mo sa katabi mo, He will never accuse you. Hallelujah. Hindi ka inaakusahan ng Panginoon. Ang Diablo nag-aakusa sa iyo. Papuri-puri ka ba kanina? Nag-away kayo kanino. Oh, come on, man. Dito daw yan. He will never accuse you. The devil will accuse you, but never, ever ang God. There is a one who accuses you, Moses, in whom you trust. Verse 46, if you believe Moses, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat naniniwala kayo sa akin. Sapagkat sabi dito, you would believe me, for he wrote about me. So see? Mata natin, ang sinulat ni Moses ay patungkol sa akin. Pero bakit hanggang ngayon, hindi nyo ako tinatanggap? Hindi kayo naniniwala. Next verse.
Praise God. Ano sabi ng Bible? After these things, matapos ang kaganapan na ito, they're rejecting Jesus. Na dapat sana sa kanila ang biyaya. Pero thank God, dahil tinanggihan nila, tayo mga Gentiles ang tumanggap ng mayamang biyaya sa Panginoon. Hallelujah! Yan ang good news. Kaya sabi dito, after these things, Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. Then a great multitude, who are they? Not the Jews, but the Gentiles. Bakit? Kasi ni-reject na nila ang Panginoon. Kaya napunta sa atin ngayon. Yung dapat na biyaya sa kanila, napunta sa atin. Is that good news? Hallelujah, because they saw his signs which he performed on those who were diseased. Verse 3, then Jesus went out on the mountain, and there he sat with his disciples. And then verse 4, then, sabi rito, now the Passover. Ano itong Passover na binabanggit sa Bible? Well, in order to understand Passover, let's go back to book of Exodus. Kung babalik tayo sa Exodus, makikita mo yan. Yan po yung tinatawag na himala ng Diyos, yung huling himala na ginawa ni Lord. Okay, doon sa Ehipto, para mapalaya lang ang kanyang bayan na naalipin, for 130 years they were in bondage in the land of Egypt. Naalipin sila until gamitin ng Panginoon si Moses. At ang mensahe ni Lord ay simple lang, let my people go. Palayain ang aking bayan. Pero dahil matigas ang ulo ni Pero, matigas din ang kanyang puso't sarado, namata natin naroon. Hallelujah, pinahirapan niya ang bayan ng Diyos. Ayaw niyang pakawalan. Kaya gumawa ng mga himala si Lord. Hallelujah. At itong tinabanggit ng Passover, sinabi rito, na kung saan sa bayan ng Diyos, maghanda-handa na kayo. Dahil ito na ang huling gabi ninyo. Diyan sa Ehipto, at kayo'y dadaling ko sa bundok na sasamba kayo, at sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Hallelujah! So just prepare yourself. At dito in preparation, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kukuha kayo ng tupa. At kung yung tupa na yon ay medyo malaki, pwede mag-join yung 2 pamilya hanggang 3 pamilya, papatayin yung tupa, at pagkatapos kakainin nila yung laman ng tupa, at yung dugo ay ipapahid nila doon sa 2 beam, sa 2 poste at sa ibabaw ng poste. Okay, ipapahid nila ang dugo doon. Para nang sa ganon sa pagdating ng angel of death. Hallelujah! Dahil makita natin yung angel of death, bibisitahin niya ang lahat ng mga tahanan. At ang lahat na mapasok ng angel of death, na bawat tahanan na wala nakapahid na dugo sa 2 poste ng pintuan ng bahay nila sa ibabaw, papasukin niya ang lahat ng panganay. Panganay na ama, panganay na uncle, panganay na anak, lahat panganay na pinsan, lahat ng panganay, including the son of Pharaoh, mamamatay. At dito mata natin na nanaghoy sila. Bakit? Yung walang pahid ng dugo doon sa kanilang tahanan, lahat ng panganay ay namamatay. Nananaghoy sila. Nalulumbay sila, nagiiyakan sila dahil wala. Pero yung may mga pahid ng dugo, mata natin na kung saan ang sabi doon, I will pass over. Lalagpasan lang. Now ito ang advantage natin ngayon. Now you are born again. Now you are in Christ. Dahil tayo ngayon sa Panginoon, lahat tayo ay tumanggap sa Panginoon. Kaya nga every time na meron tayong communion, kumakain tayong tinapay at umiinom tayo ng saro, yung juice na simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Kaya ngayon nabalot na tayo ng dugo. We are covered by the blood of the Lamb. Kaya anumang dumating na salot, hindi siya makakapasok sa bahay mo, sa bahay ko, sa bahay natin. Lalagpasan lang tayo because we are protected by the blood. Amen! Hallelujah! So yun sinasabing, I will pass over. Lalagpasan lang, walang salot. Kaya nga di ba sabi ng Isaiah, no weapon shall form against you shall prosper. Amen! Hallelujah! And a piece of the Jews. Bakit a piece of the Jews? Sabi sa Leviticus 23 verse 5, now the Passover is the Passover of the Lord. Bakit tinawag ito a piece of the Jews? Sapagkat mata natin, dahil ni-reject nila ang Panginoon, ito ay naging kapistahan na lang ng mga Hudyo, pero hindi ng Panginoon. Kaya nung mga bagay na ginagawa natin,
nalabas si Lord, makita natin ako saan ito'y nagiging tradisyon.